Ito nakita natin ang isang e-bike na kinarga na nga at kinumpiska at dadaling yan sa impounding area ng Action Line Division. Ito pa ang isang motor, kinarga na rin sa truck. At iyan ay dadalhin din sa impounding area ng Action Line. Ito mga kaibigan, yan yung mga obstruction dito sa kalsada na mga nakikita natin na nadadaanan nga ng team ng mga nag-clearing operation. Nandito naman tayo ngayon sa Malasada Street, Barangay Pinagbuhatan at nadaanan nga ng team itong mga tricycle na nakaparada dito. Kung mapapansin nyo, talagang nakaharang sa daan at hinihintay nga yun na may-ari nito para mabigyan ng kaukulan na violation. Kasama nga natin dito sa sinasagawang clearing operation ng team ng MMDA at Action Line, ganon din ng TPMO ng lungsod ng Pasig. Kasama ko yung si Sarmento, yung taga-Palengke. Sir, clear mo kami, sir. Wala ko mapapatikit. Madali ko kami kausap, sir. Teto, narinig nga natin doon sa isang enforcer na ito palang mga tricycle dito ay naabisuhan na kahapon at hindi pa rin tumalima sa ibinigay na warning. Kaya naman ngayon ay tinutuluyan na sila ng Special Operation Unit ng Action Line Division. Ito at talagang buong pwersang nagsasagawa nga ng operation itong mga team ng MMDA at Action Line Division TPMO. Okay na to, okay na to. Mapapansin mo yung gate medyo may kalumaan na o bakit hindi naasikaso. So dapat ito kung tutusin ma-donate na nila yung kanilang public road para at least kahit paano tuloy po ang serbisyo ng lokal na pamahalaan dito sa kanilang mga open spaces. Gaano kahalaga siya na mabuksan to? Mahalaga kasi kahit sa kanila in case of emergency na doon nagkaroon ng problema sa kanila sa entrance, meron silang access palabas dito sa MH Del Pilar papunta ng Urbano Velasco. Ganon din, vice versa, ito ring mga taga Urbano Velasco in case of emergency mayroong access. Kung okay lang sana, kung okay yung gate nabubuksan makikita nyo mukhang medyo dilapidated, mukhang sira na. Sa anong pangalan subdivision ito? Villa Gloria subdivision ito. Nakausap natin si Mr. Bong De Leon kaugnay nga dito sa isang gate na ito na napansin niya na rin na nakasarado, no? At ito nga ay hindi pa rin malaman kung private o public, at iyan ay isang kalsada nga na pwede nga maging access road kung magkaroon ng emergency ayon kay Mr. Bong De Leon. Alam naman natin dito po sa Pasig, hindi naman po lahat ng kalsada maluluwag. So we have to talaga be considerate ng ating mga
dumadaan po siya sa mga kalsada, nahihirapan sila maglabas-pasok, yung mga bangketa na lalagyan po ng mga kung ano-ano, no? Meron po dyan, ginawa na po ng extension ng kanyang tindahan sa construction supply, which is dapat ang bangketa, it's meant for the mobility ng ating mga pedestrian. So this is a constant operation, part of our intensified clearing operation all throughout Metro Manila po. Ito ba yung nababalik-balikan na? Yes, from the start po, no, of this year, since 2024, we've been constantly communicating and cooperating with the local government of Pasig, hindi lang po dito sa Pasig, but also the other local governments within Metro Manila, na pag naging clearing operation po tayo, there's a collaborative effort para po magtulungan po tayo and kahit paano mapabilis po ang ating mga operasyon and makita ng taong bayan na talagang we are serious about our mandate of keeping the road safe, obstruction free, and para magtuloy-tuloy po ang arangkada ng traffic at mabawasan po ang congestion. Ito yung sabi niyo napugat sa reklamo ng barangay. Kayo uma-action. Pero paano naman po mag-alis? Barangay po na iiwan sa lugar nila, di ba? Yes, that is correct po, no. After we operate this, nagkakaroon po tayo ng turnover sa ating barangay for them to ensure and to keep clear ng ating mga na-clear na kalsada. However, tayo naman po sa national government, andito pa rin naman po tayo anytime para makapag-assist po sa kanila despite our clearing efforts. Kung kinakailangan po rin po nila ang ating tulong, narito naman po ang Metropolitan Manila Development Authority para tuloy-tuloy po na magtulungan tayo. Wala na po bang other remedy, other approach? Kayo clear ng clear. Pero andyan pa rin ang andyan. Well, ano nun, we always put ourselves sa kinakatayuan ng ating mga kababayan. Sabi nga po nung iba, wala po kasi kaming parking space, yung aming bahay, kinukulang na po ang lugar para gawing parkingan pa ng sasakyan. One of the remedies siguro po, no, na magkaroon ng designated parking spaces, designated parking buildings if ever kaya naman po, no. Tulad po dito sa Pasig or sa iba po pang mga syudad dito sa Metro Manila, marami naman po tayong mga open spaces and some of them are government owned, some are privately owned. So one of the remedies na pwede po natin tignan is to open up these open spaces and make it into probably a pay parking area po ng ating mga kababayan. This could be a win-win situation for both the government and the private sector dahil unang-una, pag meron po tayong enough parking spaces, mababawasan po ang mga illegal parking at mababawasan po ang traffic congestion. And on the end of the private sector, kung ito po ay pagmamayari ng pribadong mamamayan natin, it could open up somehow, no, an earning mechanism for them kung gagawin po nilang pay parking space of course in cooperation with the government po. Mga kaibigan, nandito naman tayo ngayon sa Kaliwag Barangay Pinagbuhatan at nadaanan na nga rin dito itong ilang tricycle at motor na nakaparada mismo dito sa kalsada. Kung mapapansin nyo, itong isa ay talagang may kumot pa at siguradong ito ay kagabi pa dito sa lugar na ito. So ngayon ay tinitikitan na nga ng grupo ng clearing operation, SOU department, yan mga yan ay Dadali namin. Ha? Hoy, sige pa, sabihin nyo kay Michael Bilbao. Pinuli po kayo ng hepe ng Action Light Division kasi obstruction po kayo sa road right of way. Enforcer po dito. Bakit sabihin nyo kay Michael Bilbao, pasensya na po. Operation ng MMDA Action Light. Obstruction po sa right of way po. Dapat o sa susunod na kahit kaya, parang nyo maayos sa sasakyan nyo sa hindi bawal. Kasi may palengsan, hindi po bawal at nakakasakabal. Nakasanayan po. ayan na mga kaibigan at itong ay isang operation ng MMDA Action Line at ang SOU. At itong mga nadadaanan ngayon na mga obstruction, illegal parking dito ay kanilang titikitan. Kung hindi ko kayo papatikit sir, mapipilitan kami isa kayong motor nyo po. Kukunin lang MMDA, sa tumanan nyo pa kukunin yan. Ayan no, at mga kaibigan, yung ilan ay ayaw nga magpatikit. Yung may-ari nitong mga motor na ito at kung iyan ay hindi magpapatikit, sabi nga ni Mr. Bong de Leon, iyan ay dadalhin sa Barangay Tumana, Marikina City kung saan doon ang impounding area ng MMDA.
ito pa ang ilan nga na natitikita na sa kasalukuyan. At itong isang nagtitinda naman ng ihaw-ihaw dito ay nagliligpit na nga ng kanyang mga paninda. Ito ang mga truck ng MMDA na dala ngayon. Sa mga oras na ito ay nakikita natin binabaybay itong kahabaan ng barangay Pinagbuhatan. Ito, at meron na ng mga nakakargang tatlong motor dito sa isang truck. Yan ay sigurado dadali na nga sa barangay Tumana, Marikina City, kung saan doon yun towing, yun impounding area ng MFDA.